Kahit anong sitwasyon ng iyong buhay, tandaan mo, hindi tao ang tumawag sa iyo, Diyos ang tumawag sa iyo. Kahit gustong-gusto mo nang sumuko, kung bless ang buhay mo, magpasalamat ka sa Diyos. Kung hindi bless ang buhay mo, magtumingin ka pa rin sa Diyos. Dahil ang Diyos ang magiging reason kung bakit ka nagtatagumpay at magtatagumpay sa buhay. Amen po. Kung ito ho salita ng Diyos, ang hindi natin lalaanan ng oras, then asan yung ating pagmamahal sa salita ng Diyos? Kaya ho may Biblia. Ang Biblia ho hindi dinidisplay, binabasa. Pag ang pinag-uusapan natin ay salita ng Diyos o mensahe ng Diyos, kailangan ho seryosohin natin ito. Pag pupunta tayo sa simbahan, kailangan seryoso ka. Pag hindi ka seryoso pupunta sa simbahan, mababaliwala lang yung oras, yung pag-upo mo dyan, baliwala ho yan. Pero kapag seryoso ka, kahit ang dami sinabi ng pastor, hindi mo man naalala ang lahat, pero may nakuha ka na isa lang, panalo ka na. Kasi uuwi ka, may dala-dala. Isang linggo na naman ang bubunuin natin. Makinig kayo dahil may sinabi ang salita ng Diyos at yun ang magiging sandata natin pare-pareho. Ang salita ng Diyos ay buhay dahil ang nagsalita ay buhay. Amen. Amen po ba? Kaya napaka-powerful. Pag nagbabasa ka ng Biblia, huwag mo siyang ikumpara. Huwag mo siyang, alam mo, nagbabasa ka ng Biblia, sabi mo, ay parang libro lang to. Hindi po. Napaka-powerful ng Biblia dahil ang salita na nandito ay salita ng Diyos na nasa langit. Hindi mo pa na-meet ang Diyos, hindi pa natin nakita ang Diyos, pero the moment na binasa mo ang salita ng Diyos, para mo na rin siya nakausap face to face. Naalala niyo yung mga binhi? Ano yung unang binhi na natanim? Sa daanan. Bakit hindi nabuhay kahit buhay yung binhi? May demonyo na kumain ng binhi. Kaya nga po, tulad niyan, ilang taon ka ng Christian? Pastor, Kristiyano na ako ng 1 year. Abang-abangan mo lang kasi yung binhi na nasa iyo, pilit yan hahanapin ng demonyo para tukain, para hindi ka makapagpatuloy, para maging katulad ka nung nasa daan. O pag nagtagumpay ka sa daan, ikaw yung nasa batuhan. Pero kapatid, hindi ka pa rin titigilan ng kaaway, mayroon pa rin hong gagawin siya. May pagsubok. Pag napagtagumpayan mo ito, ang pinakamahirap na pagsubok ay yung sa dawagan. Lord, salamat sa puhunan. Lord, salamat sa blessing. Lord, salamat sa negosyo. Lord, salamat sa kayamanan. The moment na nandun ka sa dawagan, nandun lahat yun. At doon minsan, at marami ho, madalas, doon sa dawagan, doon nawawala ang maraming Kristiyano. Ang nakakapuluwas lang ho, para makapagpatuloy, ay yung mga tao hong may matabang puso. Na yung salita ng Diyos ay hindi lang po nila tinanggap, kundi pinatira nila habang buhay yung salita ng Diyos sa kanilang buhay. Darating ang panahon, may paniningil na gagawin ng Diyos sa mga kurat. Kawawa yung mga tao na nagbubulsa ng mga pera na hindi para sa kanila. Nagkakaroon lang ng manifestation ng salita ng Diyos sa isang tao kung maniniwala ka dun sa salita mismo ng Diyos. May word ka ba ni Lord? May word ka ba ni Lord? At sinasabi mo sa sarili mo, itong word na ito, tatayuan ko ito, titindigan ko ito, then yung word na yon, magkakaroon yun sa iyo ng katuparan. Bakit po? Tinatayuan mo yung prinsipyo. Mas matindi yung satisfaction pag nasapul mo yung inuutos ng Diyos kaysa gusto mo lang. Mas the best po yun. Kapatid, ang pagsunod sa Diyos, nakakabago ng buhay. Amen po ba? Nakakapagpabago ng buhay ang pagsunod sa Diyos. Pastor, sunod ako ng sunod sa Diyos, pero parang hindi nagbabago ang buhay namin. Sumunod ka lang. Dahil the moment na nandun ka na sa rurok ng pagsunod mo, take note, may pagpapala na doon. Sino ho dito magsasabi, Lord, malakas ako sa harapan ng Diyos, malakas ka, yes, malakas ka, baka kasi meron ka ng lahat ng bagay, wala kang sakit at karamdaman, pero paano pag may sakit? Paano pag wala ka ng lahat ng bagay, masasabi mo pa rin ba sa harapan ng Diyos, malakas ka? Until, sabihin mo sa Panginoon, Lord, malakas ako kahit wala ang mga bagay na to, kasi meron akong ikaw. Amen po ba? Pag meron kang Diyos, meron ka ng lahat. Pero pag wala kang Diyos at meron ka ng lahat, then wala ka ng lahat. Tama po ba? Meron ka ng lahat, tas wala kang Diyos. Pag namatay yung isang tao, mayroon ng lahat at walang Diyos, wala din naman. Pero wala ka ng lahat, pero mayroon kang Diyos. Pagdating mo sa harapan ng Diyos, pagdating mo sa langit, mayroon kang Diyos. Ang salita ng Diyos ay binabahagi hindi para patamaan tayo. Sino dito nag-claim? Pastor, pinatamaan mo ako. Pastor, yung sinabi mo, tinamaan ako. Baka yun ang tama. Ang salita ng Diyos ay ibinabahagi hindi para patamaan tayo, kundi para itama tayo. Amen. Kapatid,
Tinatamaan ka ba? Ibig sabihin, tinatama ka ng Diyos. Tinatama tayo kasi may mali sa ating pag-iisip. Pastor, tinamaan ako ngayong araw sa mensaheng ito. Maaaring may mali sa ating pag-iisip, sa ating pagkilos, emosyon, pananalita, sa madaling sabi, may mali sa ating pamumuhay. Kung tinatamaan ka ng mga mensahe ng salita ng Diyos kada simba mo, baka may problema ka sa mga yan. Then kapag tinatamaan ka at ang pamumuhay mo ay nasasaling, it means, sinasabi sa iyo ng Panginoon, ayusin natin. Baguhin natin. Tumama ka ng landas. Kung mga mali ang mga bagay na ito, mali ang ating pamumuhay, kaya may salita ng Diyos na napapakinggan natin, hindi para patamaan ka, kundi para itama ka. At yan ho ang kailangan mangyari sa atin. Ang salita ng Diyos ay buhay. Pakiusap, magbasa kayo ng Bible. Magbasa kayo ng salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay mabisa at makapangyarihan. May pagsubok ka ba? Wala ka makausap na pastor, wala ka makausap na kapatiran, kausapin mo ang Diyos gamit ang Biblia. Ang Biblia ho ay binabasa na mayroong paggalang, tama, at dapat ho seryoso. Kasi ang inimit mo dito ay yung author ng Biblia. Hindi naman tao author niyan eh. Kahit tao ang sumulat, pero ang pinaka-author ho, ultimate na author ng Biblia ay ang Diyos na nag-create ng lahat ng bagay.